Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Ang araw na ito ay tinatawag ding Spy Wednesday, sapagkat sa araw na ito ay talagang mararamdaman natin na pabigat ng pabigat ang drama sa pag-aalay ng Panginoon ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. At sa araw na ito ay lalong bumigat sapagkat sa ating ebanghelyo, narinig natin na si Judas Iscariote ay nakipagkasunduan na sa mga chief priests upang ipagbili ang ating Panginoon, upang pagtaksilan ng Panginoon for 30 pieces of silver. At ganito lamang baba yung halaga na ibinigay kay Judas Iscariote para ipagpalit niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo lamang ni San Mateo ang nagsulat nung halaga na tinanggap ni Judas Iscariote. Ito ay dahil binase ito sa sulat ni Propeta Zechariah, kung saan ito yung ibinayad sa isang pastol na si Zechariah mismo na hindi tinanggap, at ang bilin ng Panginoon sa kanya, itapon niya ito sa templo bilang tanda na ang Diyos ay nire-reject niya ang mga taong nag-reject sa kanya. At dito marahil binase ni San Mateo ang halaga na tinanggap ni Judas Iscariote. At sa susunod na mga araw, mapapakinggan natin na ibabato rin ito ni Judas Iscariote sa mga chief priests when he realized the wrong that he did. Pero yung ating isang panginilayan dito ay yung pong mga kapatid, yung ipinagpalit ni Judas Iscariote, yung loyalty niya, yung pagkakaibigan nila ng Panginoon, yung pagiging pamilya nila for 30 pieces of silver only. Ganito kaliit yung amount upang makipagkasunduan si Judas Iscariote upang ipagbili ang ating Panginoon. Subalit ang kapalit ng pagtataksil na yan, yung kakarampot na halaga, ang halaga nito ay ang buhay ng Panginoon. Mga kapatid, sana ito yung ma-realize natin sa araw na ito. Maraming pagkakataon na gaya ng mga alagad, when Jesus dropped the bombshell, when He said, "One of you will betray me," at ano po yung naging tugon ng mga alagad? "Truly I say to you," when Jesus said, "One of you will betray me," and everybody were depressed and asked Him, and asked one after the other, "It is I, Lord." And so it is an admission that each of them is a potential betrayer of the Lord. At totoo to mga kapatid, na sa maraming pagkakataon, tayo ay naging mga taksil sa Panginoon sapagkat ipinagbibili natin ng Diyos, ipinagpapalit natin ng Diyos sa mga hindi naman mahalagang bagay. Many times in our life, we have chosen material things, positions, power, fame over our Lord. And this is a constant reminder how many times we have betrayed
our God. At yung betrayal na yan na ginagawa natin sa Diyos kasi mas pinipili natin ang iba kaysa sa Kanya, ay paulit-ulit din na pagtataksil natin sa Diyos. Kung sa kabila nito, mas pipiliin pa rin ng Diyos na nayalay ang kanyang sarili para tayo ay muling magkaroon ng bagong kasunduan. At yung bagong kasunduan na yan, bagong tipan, ay sa mamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay sa krus para sa ating lahat. Iyan ang bagong kasunduan na tumuldok sa lahat ng kasunduan upang sa ganon tayo ay muling inangkin ng Diyos. Kaya mga kapatid, magandang pagnilayan na sana makita natin kung gaano kahalaga yung pagsasakripisyo ng Diyos para sa atin upang tayo muling Kanyang maangkin. Panaramdaman natin yon, magkakaroon tayo ng kamalayan at desisyon na pipiliin ng Diyos araw-araw sa buhay natin. At sana piliin natin ng Diyos. Siya pa rin ang pipiliin natin at magpakailanman siya pa rin ang pipiliin natin. Mga kapatid, ito sana yung ating mapagnilayan sa araw na ito. Masakit ang napagtaksilan, masakit ang may pagpalit, pero mas masakit yung may pagpalit ka sa walang kwentang halaga, walang kwentang bagay. At ito ang ginawa ni Judas Iscariote, ipinagpalit ng Panginoon sa walang kwentang halaga, walang kwentang bagay. Ganito rin tayo, paulit-ulit nating ipinagpapalit ng Diyos kung mas pinipili natin ang maging masama kaysa sa piliin natin ang Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.